Hi po, magandang araw po sa inyong lahat, magandang gabi, magandang hapon kung saan man kayo ngayon naroroon. At gusto ko lang po i-share sa inyo kasi wala akong mapagbuntungan ng aking lungkot, wala akong masabihan. Sobrang lungkot ko ngayon mga inday kasi parang nagdoble-doble yung nangyayari sa akin ba, na parang napapagod ako, parang masasabi ko bakit ba ako nagkaganito, bakit ba ito nangyari sa akin. Kasi doble-doble yung gastos, yung biyahe, especially yung gastos mga inday. At alam niyo naman na hindi ako masyadong makapag-upload or hindi na ako nakapag-upload mga ilang days kasi nga wala na akong laptop, nasira yung laptop ko at hindi ko pa napaayos hanggang ngayon. At nasira yung laptop ko, ngayon may sumunod naman na nasira, which is yung iPhone 13 Pro Max ko na niregalo sa akin ni Eric noon, na mas mahal pa sa motor ko. Nasira na naman, which is yun yung ginagamit ko sa lahat ng mga transaction ko, sa lahat ng investment ko. Maliit lang na investment pero doon ko ginagamit. At Apple kasi yung mga gamit ko mga inday ba, Apple product. Tapos ang mahal kapag bilhin mo, ang mahal kapag nasira, ang mahal. So na-realize ko ba na huli na yung pagsisisi ko, bakit ako bumili ng ganong gamit na sobrang mahal. Pero at the same time, in-encourage ko lang din naman yung sarili ko na yun kasi yung pinagkikitaan ko, yun yung gamit ko, especially kapag nagva-vlog ako. And ito mga inday, ito yung cellphone ko na nasira. Ewan ko kung anong problema. At itong laptop ko naman mga inday, hindi na talaga, ayaw na talaga ma-open. Ayan, ayaw na talaga, hindi na talaga gagana mga inday. Ewan ko. At dinala ko na ito sa Dumaguete, walang makaayos sa Dumaguete, so dadalhin ko sana to sa Cebu para ipaayos. Ngayon, kanina mga inday, pumunta ako sa bukid, namimigay ako ng bigas doon, mga pagkain at saka grocery. Tapos binibidyohan ko yung mga bata kasi nalingaw ko sa mga bata mga inday ba, parang yung mga bata ang saya-saya na humahakot doon sa grocery at bigas na binigay ko. So habang nagbibideo ako mga inday, yung cellphone ko bigla lang siyang nag white screen. Lahat talaga bigla lang siyang nag white screen. Tapos kinabahan ako agad mga inday ba. Sabi ko, niyakap ko yung cellphone ko, para akong nagyakap ng kung anong bahala na. Kasi sabi ko, ano nangyari. Tapos inopen ko ulit mga inday, nag white screen. Sabi ko, Lord, wag naman ngayon kasi wala na akong laptop, pati ba naman cellphone, tapos lahat connected sa cellphone ko. Parang yung cellphone ko mga inday is connected na siya sa intestine ko, na hindi ko maiwan-iwan lahat ng mga ginagawa ko andon sa cellphone mga inday. Sabi ko, Lord, wag naman pati cellphone ko. Tapos umuwi ako dito sa amin mga inday, nag-research ako gamit yung 6 years ko na cellphone na Vivo. Buti pa yung Vivo, nagtagal sa akin, walang problema. So ang tawag mga inday is white death screen. Sabi ko, death, naku, para na itong grabe. So ito yung nangyari mga inday. Ayan, wala na akong makita, wala na talaga mga inday. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pero kapag may tumatawag sa messenger o sa cellphone ko mga inday, nagre-ring lang siya. Pero hindi ko alam kung sino kasi tingnan nyo, white lang talaga siya mga inday. Tapos para akong
para kung I'm so down nung naganito na siya, kasi sabi ko paano na yun, wala na akong wala akong paano ko i-access yung mga ginagawa ko sa cellphone. Na-stress ako mga Inday. Sabi ko paano na to, gastos na naman. Tapos ito, basta iPhone talaga mga Inday, mahal siya na bilhin, pero worth it siyang gamitin, especially sa camera. At saka kasi yung laptop, hindi talaga siya loading, at ang fast niya, ang bilis niya. Pero kapag nasira, nga ako mga Inday. So doble yung pag-iisip ko ngayon kung saan ako magkukuha ng budget para dito na. Tapos aside from that mga Inday, hindi pa ako natapos dito sa allergic ko. Hindi ko alam kung anong allergic ko. Yung pangangati ko, yung kamay ko, ayan may naiwan pa na crack dyan mga Inday. Tapos yung dito, okay lang. Dito sa kamay ko, may crack pa din. Lalo na sa paa ko mga Inday, ang dami, ang kati-kati. Umabot na dito sa underarm ko, sa kilikili ko, umabot na dito sa baywang ko. Ang kati-kati. Pangalawang beses na akong pumunta ng doktor, nagpa-derma, nag-general practitioner. Ang dami-daming nangyayari sa akin. Ay nako, gasto na naman, babiyahin na naman ng malayo para dito. Yung dalawa kong gadget na pinagkikitaan, sira. Sirang-sira. Paayos nito. Sana ko kukuha ang pera. Baka magtatanong kayo na, oy, namimigay ka ng ibang tao, may pera ka. Naku po mga Inday, yung pera ko po na binibigay ng mga tao, nireserba ko na po yun at nagamit ko na po yun lahat, at kailangan ko mag-save ulit para makatulong sa ibang tao. Pero ewan ko sa sarili ko, doble yung pangyayari. So siguro mga Inday, may natira man akong 6,000 dyan sa wallet ko. Yan na lang talaga yung last. Pupunta na lang siguro ako ng Dumaguete tomorrow para ipaayos yung cellphone ko. Kahit na hindi ko muna mapaayos tong laptop, kasi I'm sure na mahal tong laptop. Kahit ito man lang muna ang cellphone na maayos. Tingnan nyo mga Inday, automatic lang siya magwa-white kahit na hindi ko tinouch yung screen. Kasi andito lahat. Makakapagtrabaho ako kahit walang laptop, kahit na hindi siya masyadong convenient. Pero as long as andito lang yung phone ko. Sana maayos to mga Inday. Alam nyo ba, bakit I feel so down right now? Kasi alam ko kasi na gagastos ako ng malaki at mga mahal itong mga cellphone at laptop na ininvest ko para sa sarili ko. At lately, humina talaga yung pinagkikitaan ko. Humina lahat mga Inday kasi yung market down. Tapos, humina talaga siya lahat. At alam ko na yung gasto sa pagpapaayos ng cellphone is libo-libo mga Inday. Kasi napaayos ko na kasi ito noon. Yung after 3 months of buying this phone mga Inday, yung screen ng cellphone ko nag-color yellow. Dinala ko siya sa Cebu kasi ayaw maayos sa Dumaguete. Bumiyahe na naman ako ng 8 oras para lang talaga maayos yung cellphone ko, at gumastos ako ng 30,000 pesos. Kapag naiisip ko ngayon mga Inday, pag naiisip kong gasto na yun na pinapaayos ko lang yung cellphone, sabi ko sana naibili ko na lang ito ng Carabao, naibili ko lang ito ng kambing, naibili ko lang ito ng nagamit ko pa ito sa ibang mga investment, sa negosyo. Pero dito sa cellphone, at ngayon napaisip na naman ako, sira na naman, tapos andito lahat, importante talaga, andito lahat. Gagastos na naman ako, alam kong libo-libo na naman yung gagastusin ko, at naisip ko wala na akong budget, plus itong laptop na naman na sana babudgetan ko, magsasaving ako para mapaayos yung laptop. Ngayon doble na yung sira mga Inday. So I can share my experience sa mga
sa inyo, kung plano yung bumili ng Apple product, think it twice mga inday. Kasi may advantage at may disadvantages yung product. Kung kaya nyo pong bilhin na wala kayong problema sa pera, go. Worth it po siyang gamitin, hindi lag, at saka yung camera ang ganda. Especially sa updated. Daming feature. Pero kung pareha po kayo sa akin na may pera, hala, sige, bili ka ng mga magagandang produkto or mga ganyan kasi maganda. Yun kasi yung ina-after ko dito mga inday is yung camera. Ang ganda talaga na camera dito, especially kapag nagmumotor ako, pag sumasakay ako, hindi talaga siya shaky kasi may stabilizer siya mga inday. So yun yung ina-after ko dito. Pero yung presyo talaga, kasi yung unang pagbili ko dito mga inday is nasa 80,000 pesos. So, yung motor ko is nasa 76,000 pesos lang 3 years ago. Ito rin, 3 years ago nabili ko mga inday. Tapos, ang advantages is, ayun nga, maganda siya gamitin, faster, madaming feature, maganda ang camera, maganda yung mga picture mo, mga video mo, may stabilizer siya. At yung Apple product ng laptop is hindi siya lag, hindi siya loading. Good. Pero ang disadvantages na naman mga inday, kasi kapag ang Apple product mag-update siya in other iOS, later on maghahang yung cellphone mo, especially yun talaga yung ngayon ko lang talaga nalaman mga inday na nagre-research ako tungkol sa Apple product. Sabi ko, bakit hindi ito inayos ng Apple product? Kasi siguro time to time, every year, nag-upgrade sila ng cellphone. So, yung mga tao talaga bumibili. Sabi ko, ito na yung first and last na Apple product na bibilhin ko mga inday. So, but hoping na sana maayos yung cellphone ko. Pero, masuggest ko sa sarili ko na you buy the things that you can afford only. Kasi noon, afford ko noon kasi yun yung nag-invest ako online. Tapos, may kita ako, kaya go, afford ko. Pero ngayon, mga inday, humina lahat. Simula yung nung nawala yung mama ko, humina lahat. I'm back to zero talaga ako mga inday. So, nagmahay rajug ko. Nasa huli yung pagsisisi ko. Pero at least nagamit ko siya in a good way. Pero suggest ko lang sa inyo talaga mga inday, buy the things that you can afford. At kung masira, dapat afford nyo rin na ayusin. Kasi ako, ito yung problema ko ngayon. Hindi ko afford na ayusin, na mapaayos yung cellphone ko at saka laptop ko mga inday. Tapos iniisip ko pa yung sarili ko, ang kate, napaka-annoying, frustrating. Minsan nga mga inday, umiiyak na lang ako na mag-isa dito sa kwarto. Aside from that, marami kasi akong iniisip eh. Wala lang akong masabihan, wala lang akong wala lang akong tao na pwede kong lapitan, na i-share lahat ng mga iniisip ko, i-share lahat ng mga bigat ng loob ko. Especially na itong kate, na itong mga inday, umabot na sa ulo ko. Kagabi ko nakita, akala ko dandruff lakas para mga inday. Pero pinatingnan ko sa kapatid ko kaninang umaga, parang nagliki-liki po yung akong ulo. Ano bang nangyari sa akin? Ano bang nangyari sa akin? Bakit doble-doble? Financial at saka health. Doble talaga nangyayari sa akin mga inday. So, parang stress ako lately, pero I fight na hindi ako ma-stress kasi nga I don't like stress. Tapos na po kaming ma-stress, tapos na po akong ma-stress, pero hindi talaga maiwasan, especially when it comes to financial. Sabi ng mga tao, pag nakikita ko ng mga tao, ang yaman ko daw, marami akong pera kasi namimigay ako. Hindi nila alam na gusto ko talagang gawin yun at sinisave ko yun, at may mga taong na tumutulong sa akin na magdo-donate. Ay, naku. Bahala na. Ay,
I surrender everything. Ayaw ko na pong magpatuloy.